Praise God, purihin po ang Panginoon. Muli po, ito po si Pastor Ron Yepes, ang inyong lingkod. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng inyong pong mga buhay. Salamat po sa inyong pong talagang full support sa ating pong YouTube channel. Mga gilid ko po, mga taga-subaybay, mga followers sa ating pong channel. Salamat po sa inyo, sa ating pong mga kababayan dito po sa bansang Pilipinas, mula Luzon, Visayas, Mindanao, at mula dito po sa ating pong mga followers in different countries. Salamat po sa inyo pong patuloy na full support sa ating pong channel. At din po sa ating pong mga bago pa lang po na naka-tune in ngayon sa ating pong channel. Ako po ay naglalambing sa inyo na kayo po ay mag-subscribe at para po tayo po ay maging updated sa mga ating pong mga i-upload na mga bagong message. At paki-share na rin po at paki-like na rin po ang ating pong mga video. Salamat po. At muli po, tayo po ay mag-aral po ng salita ng Diyos. Tayo muna po manalangin. Tayo po ay sama-sama pumikit at yumuko. Let us pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Father God, salamat sa pribilehiyo na kami po ay makapag-aral ng inyong salita at patuloy po ito maging kalakasan at pagpapala sa aming pong buhay, pananampalataya o God, Lord, sa inyo. At Lord, salamat po, Panginoon, sa privilege ang YouTube platform ay magamit ng inyong lingkod para po makapag-ministeryo sa mas marami pa po, Lord, na maabot na mga aking po mga kababayan and different nation, O God, hallelujah. Salamat po, patuloy. Pangunahan niyo po ang inyong lingkod, kabayan, sa pamamagitan po ng tulong ng Banal na Espiritu. I-anoint niyo po ang inyong lingkod sa pamamagitan po, Lord, ng gabay ng Holy Spirit. At ito po hinihiling ko po sa inyong banal sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Muli po ay ito po si Pastor Ron Yepes na muli po ay patuloy na maghahayag po ng salita ng Diyos para po sa ating pong buhay espiritual at relasyon sa ating Panginoon. Ating pong itutuloy yung pong ikalawang part ng ating pong topic about what is ministry. Ulitin ko po, ang ministry po ay about paglilingkod sa Diyos, pagmiministeryo. At ulitin ko po, ang pagmiministeryo po hindi lang po pagpapastor, hindi lang po bilang evangelist, prophet, teacher, pastor, kundi po ang pagmiministry po ay kahit hindi po tayo pastor, kahit hindi po tayo prophet o evangelist or teacher, ay tayo po pwede mag-ministry. Ano man po ang mga bagay na ginagawa natin para po sa kaharian ng Diyos, para po sa kalooban ng Diyos. It is about ministry. Tayo man po ay naglilinis ng church, tayo po ay tumutuwang sa mga gawain sa loob at labas, Bible teacher, nagsishare, humahayo, tayo po ay part po ng prayer warriors, intercessors sa church. Yan po, it is about ministry. Tayo po ay supporters ng church sa mga pangangailangan po ng church. Napakahalaga po niyan ministeryong iyan sapagkat yan po sa panahon ng ating Panginoon Kristo ay napakarami po nilang naging supporters. Sila Susana, yung mga asawa nila Herodes, mga mayayaman na mga kababaihan, sila po ay naging ang ministeryo po nila ay suportahan ang pangangailangan po ng mga apostoles at ng ating Panginoon. Kaya po yan po isa pong napakalaking ministeryo. Kaya po ngayon po ay patuloy po natin pag-aralan ang mas malalim at biblical na kahulugan. Ano ba ang ibig sabihin ng ministry? What is ministry? Okay, punta na po tayo sa first point. Sabi po ay, the measure of ministry is sacrifice, not success. Ang sukatan po pala ng pagmiministeryo o paglilingkod sa Panginoon ay kailangan po may sakripisyo. Hindi po kagad tagumpay ang dapat po natin kagad na gusto nating maranasan. Marami po na humihinto, marami po na gumi-give up, marami po na sumusuko sa paglilingkod sa Diyos dahil hindi po kinaya yung mga pinagdaanan ng mga sacrifices. Hindi po kinaya yung mga kapigatian, kalungkutan, kabigatan, kasipayuan sa kanilang pong pagmiministry. Kaya po sumurrender, nag-quit, nagbalik sa dati. Pero ang tunay po talagang kahulugan ng pagmiministry or ng paglilingkod sa Panginoon ay isa-sacrifice. Kailangan po talaga handa tayo mag-sacrifice, handa kang masaktan, handa kang mapagod, handa kang talagang mapighati, at handa ka talagang kumbaga ay tanggapin
ang kirot at sakit habang ikaw ay naglilingkod, habang ikaw ay nagmi-ministry, pero dapat handa mong maranasan yan sapagkat the measure of ministry is sacrifice, not success. But the moment na mapagtagumpayan na po natin ang mga sacrifices na yan, ang mga kapigatian, kalungkutan, kabigatan, doon po natin mararanasan ang pangako ng Diyos na tayo po ay magsasaksi sa ating pong pagsunod sa Panginoon. Yun po ang pangako ng ating Panginoon. But kapag tayo naglilingkod, ang kailangan muna po talaga natin mapata, atin po talagang ma-overcome, ma-fulfill, matapos, mapinis yung ating pong pagtahak, yung ating pong pagpatuloy na pagtakbo sa takbuing ibinigay sa atin ng Panginoon. Habang tayo nagpapatuloy tumatakbo, kailangan natin tapusin ang finish line. At kapag bago matapos ang finish line, meron talaga mga pagod, meron talaga mga sacrifices. At yan ang tunay na sukatan ng ministeryo. Ano po ang sabi ng Bible? Romans chapter 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So makikita po natin from the book of Romans chapter 12 verse 1 na talagang ipina-offer sa atin ng ating Panginoon Diyos yung ating sarili bilang haing buhay, banal, na may sakripisyo, kalugod-lugod, sapagkat ito ang gusto na makita ng Diyos habang ating ino-offer yung ating mga sarili bilang buhay, banal, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon. Ito yung tinatawag na spiritual act of worship. Sapagkat lahat ng ating ginagawang pagmiministeryo, it is about worship to God. Lahat ito'y nakapagbibigay na kaluguran sa Diyos. Lahat ng ating ginagawa na paglilingkod, it is about worship. At kapag lahat ng ating ginagawa na paglilingkod ay nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos, sapagkat na-overcome natin yung mga sacrifices, yung mga kapagalan, yung mga kapighatian, yung mga kalungkutan. At ito ay na-overcome natin at patuloy natin nagagawa na talagang yung ating sarili ay nagiging kalugod-lugod, haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Dito nalulugod ang Panginoon. Dito naiiyak ang Panginoon. At talagang sinasabi ng Lord sa ating lahat, well done, my good and faithful servant. Kaya mga kapatid, ang tunay na talagang sukatan ng paglilingkod sa Panginoon ay dapat ma-overcome natin yung mga hirap, pagod, kapighatian, kalungkutan, sakit, sapagkat yan ang tunay na nais ng Panginoon sa bawat isang nagmiministeryo sa kanyang harapan. Kapatid, kung napapagod ka man ngayon, kapatid, huwag kang bibigay, huwag kang mapapagal, magpatuloy ka lang. Kung napipighati ka man ngayon, nasasaktan ka man ngayon, kapatid, magpatuloy ka lang. Patuloy kang tumakbo, patuloy mong tapusin ang finish line, patuloy kang magministeryo sa Panginoon nang mayroong kapakumbabaan, mayroong malinis na puso. Titihin siyo kapatid, pag natapos mo yan, masasabi mo, napakabuti ng ating Panginoon Diyos sapagkat hindi ka niya hinayaan na ikaw ay uminto sapagkat napakaganda pala ang plano ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Lord sa Jeremiah 29 verse 11, siya lang ang nakakaalam ng mga bagay at mga panukala na inihanda niya sa ikabubuti mo, ikabubuti natin upang dulutan tayo ng pag-asa sa hinaharap. Hindi para paghirapin, kundi para pagpalain. At ang makakaranas lang niyan ay ang mga tapat na nagmi-ministry ng buong katapatan, buong kapakumbabaan na talagang pinapata, ino-overcome ang mga dapat na talagang tapusin sa kabila ng lahat. Kaya kapatid, I challenge you, magpatuloy ka lang sa pagsunod sa ating Panginoon at ako'y naniniwala na ang Diyos ang patuloy na magagalaw at kikilos sa ating buhay. And then, next point is, the authority of ministry is submission, not pulling rank. Ang otoridad
ng paglilingkod, ng pagmiministeryo ay pagpapasako, hindi yung ranggo, hindi yung pagkuha ng ranggo. Kaya, kapatid, patuloy lang tayo mag-submit, patuloy lang tayo magpasakop sa ating Panginoon at doon sa mga may authority, tayo magpasakop, magpailalim, sapagkat habang tayo nagpapasakop, nagpapailalim sa kalooban ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, ako'y naniniwala yung rewarding ang Diyos sa tamang panahon na magbibigay sa atin nun. Ano ang sabi ng Bible? 1 Corinthians chapter 16, verse 15 to 16, you know that the household of Stephanas were the first convert in Achaia, and they have devoted themselves to the service of the saints. I urge you, brothers, to submit to such as this and to everyone who joins in the work and labors at it. Makikita po natin na itong sila Stephanas sa kanyang sambahayan ay talagang naglingkod sa Panginoon. Sila talaga ay nagpasakop talaga doon sa mga dapat nilang pagpasakupan at ini-encourage ni Pablo na ang bawat isa rin ay talagang magpasubmit, magpasakop sa kagaya nitong nila Stephanas talagang nagpatuloy na naglilingkod sa Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid na tayo po habang nagmi-ministry, meron talaga tayo magpasakop. Una sa lahat, magpasakop tayo sa Panginoon. Pangalawa, doon sa mga authority, doon sa mga namamahala sa atin, magpailalim tayo, magpasakop tayo sapagkat yan ang nais ng Panginoon. Praise God! Purihin ang Diyos. Kaya sa oras na ito, yan ang tunay na talagang otoridad ng ministry, yung tunay na pagpapasako. And then, next point is, the purpose of ministry is to glorify God, not ourselves. Ang layunin po ng pagmiministeryo, ang layunin po ng paglilingkod sa Panginoon ay i-glorify natin ang ating Panginoon Diyos. Hindi ang ating sarili ang maparangalan o mataas. Ito ang nais ng Lord na makita sa bawat isang naglilingkod, nagmi-minister sa kanyang harapan, na talagang ang maging layunin lagi, day after day, to glorify God, not to glorify ourselves. Sapagkat dito nalulugod ang Panginoon na kahit ano ang nararanasan niya, kahit ano ang tagumpay na pinagdadaanan niya, hindi niya kinukuha yung glory, kundi ibinabalik niya ang karangalan, kapurihan sa ating Panginoon Diyos sa lahat ng kanyang tagumpay na tinatamasa sa kanyang pagmiministeryo. Ano sabi ng Bible? Psalm chapter 86 verse 12, I will praise you, O Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Ito ang sabi ni Haring David. Makikita natin si Haring David na talagang napakalapit sa puso ng Diyos. Si Haring David na napakaraming pinagdaan ng tagumpay, successful na pakikipaglaban, at talagang victorious na pakikipaglaban. Napakarami niyang pinagdaan ng mga tagumpay sa paikidigma sa bawat iba't ibang kalaban. Pero makikita natin, si Haring David, naging hari, naging pinakamayaman, naging pinakama-impluensyang hari sa kanyang kapanahunan. Pero makikita natin, yung puso niya ay nanatiling mapagpakumbaba, masunurin, malinis sa harapan ng Panginoon habang siya sumusunod, nagmi-ministry, naglilingkod sa Lord. At kaya nga, ang sabi niya, ulitin ko po, ang sabi ni Haring David in the book of Psalm chapter 86 verse 12, I will praise you, O Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Makikita po natin, nais siya talagang i-glorify. Nais siya po talagang parangalan ang Diyos sa kanyang buhay, mula sa kanyang puso, walang hanggan, forever and ever, habang siya nabubuhay. At ito ang tunay na kahulugan ng paglilingkod, ng pagmiministeryo sa Diyos sa kanyang harapan. Yung lagi na ang talagang layunin ng ating puso talaga ay talagang ang Lord ang ating maparangalan at mapapurihan. Salamat sa Panginoon sa oras na ito at muli ay nakita natin at tunay na layunin ng pagmiministeryo is to glorify God, not to glorify ourselves. Kaya mga kapatid, ito ang tunay na kahulugan na patuloy na dapat nating maranasan sa harapan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa na pagmiministry sa loob at labas ng church sa ating mga buhay. Sige po, tayo po'y manalangin, tayo po'y pumikit at
Yumuko at manalangin po tayo. Lord, maraming salamat sa oras pong ito, Panginoon. Patuloy na kami po ay nagpapasalamat. Salamat sa inyong mga salita na patuloy po Lord nagbigay po sa amin ng kalakasan. Dalayan ko po na patuloy po Lord po kaming pangunahan, gabayan o God. At dalayan ko po Panginoon ang bawat isa Lord na mga naka-tune in ngayon sa YouTube channel ng inyong lingkod. Dalayan ko po na patuloy po Lord na gumalaw kayo, kumilos kayo sa buhay ng bawat isa. Dalayan ko po na patuloy Lord, i-bless at pagpalain ng bawat isa, Panginoon. Kayo po ang patuloy po magbigay ng breakthrough. Kayo po ang patuloy po magbigay, Lord, ng highly favor sa buhay ng bawat isa. Dalayan ko po na patuloy, Lord, kayo po maghimala sa buhay nila, Panginoon, relationally, Father God, hallelujah, emotionally, physically, spiritually, oh God, Lord, highly favor and breakthrough, Panginoon God, I speak blessing sa buhay ng bawat isa. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy po, Lord, na kayo magpakahayag sa alam mga buhay. Maraming salamat po, Lord. Patuloy po nilang maranasan ang himala, Panginoon God, Lord, na mula po, Lord, sa inyo. Sa mga may sakit karamdaman, Lord, patuloy. Hiling ko po't dalangin, Lord God. I speak healing, upon healing sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Lord, Panginoon. Muli po, Lord, Panginoon. Ako po naniniwala, Lord, na meron po kayong ginawa, Panginoon, sa buhay nila at patuloy po kayong may gagawin sa buhay nila. Padre, ito po aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Praise God. Purihin ang Panginoon.